Nagising sa akin ang pinakawalang kwentang F-class na kapangyarihan sa kasaysayan, ang pag-reset. Kaya nitong i-reset ang anumang bagay na walang buhay sa loob ng 1 metrong radius. At ibalik ito sa pinakaunang anyo nito. Pero sa totoo lang, kapag ni-reset ko ang isang libro, libro pa rin siya. Kapag ni-reset ko ang isang tuwalya, tuwalya pa rin siya. Kaya naman, sa 3 buwan ng zombie apocalypse, dala-dala ng nobyo ko ang huling kalahating pakete ng biskwit, at walang lingon-likod na sumakay sa kotse ng ibang lalaki. Bago siya umalis, inihagis niya ang isang basyo ng cup noodles sa paanan ko. Para akong asong tinatapunan ng tira-tira. Mahal, wag mo akong sisihin. Masyado kasing pabigat yang kapangyarihan mo. Mamamatay lang ako sa gutom kung sasama pa ako sa'yo. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tinitigan ko ang basyong yun. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko i-reset. Biglang sumabog ang matapang na amoy ng beef noodles. Sa ilalim ng bukas na takip, nandoon ang maayos na nakasalansan na noodles at 3 sachet ng pampalasa. Natigilan ako. Hindi pala walang kwenta ang kapangyarihan ko. Mali lang pala ang pagkakaintindi nating lahat. Ang sinasabing pagbalik sa initial state ay hindi pala pagbalik sa itsura niya segundo lang ang nakalipas, kundi ang pagbalik sa pinakaunang anyo niya noong ginawa pa lang ito. Isang basyo ng cup noodles. Ang initial state nito ay isang buo at hindi pa nabubuksang cup noodles. Sa sandaling iyon, parang sisubog ang dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang excitement. Tiningnan ko ang paligid ng convenience store na nilimas na. Sa mga estante, nagkalat ang mga bukas na pakete ng chichirya. At isang tumpok ng mga basyo ng bote ng inumin. Sa mata ng iba, basura ang lahat ng to. Pero sa mga mata ko, isa itong minahan ng ginto na hindi mauubos. Hindi ako nagmadaling magpakulo ng tubig para sa noodles. Sa panahon ng apocalypse, ang amoy ng kahit anong pagkain ay maaaring makatawag ng pansin ng mga hindi inaasahang bisita. Dahan-dahan akong umakyat sa bodega sa 2 palapag ng convenience store. Tapos hinayla ko pa yung napakabigat na estante para iharang sa pinto. Matapos kong siguraduhin na ligtas ang paligid, saka lang ako nagsimulang mag-eksperimento. Inilagay ko sa sahig ang basyong kahon ng instant noodles. At tahimik kong sinabi sa isip ko, refresh. Sa harap ng mga mata ko, isang alon na halos hindi makita ang gumalaw sa ibabaw ng kahon. Sa isang iglap, isang bagong-bagong instant noodles ang bigla na lang lumitaw. Isa pa, sabi ko habang pinipigilan ang sobrang saya. Paulit-ulit kong ginawa. Pagkalipas ng 10 minuto, sa harap ko, mayroon ng maliit na bundok ng 60 kahon ng instant noodles. Ang cooldown ng kapangyarihan ko ay 10 segundo. Ibig sabihin, kaya kong gumawa ng walang katapusang instant noodles. Pagkatapos, ang tingin ko naman ay napunta sa isang basyong bote ng mineral water sa tabi. Refresh. Agad-agad, isang bote ng 500 mililitrong purified water ang lumitaw. Pati na rin yung first aid kit na pambalot na lang ang natira. Refresh. Isang bagong-bagong first aid kit ang lumapag sa kamay ko. Biglang bumilis ang paghinga ko. Pagkain, tubig, gamot. Ang mga pinakamahalagang bagay sa panahong to ng katapusan ng mundo. Ayun, para sa akin ang mga bagay na to. Kahit gaano karami ang gustuhin ko, makukuha ko. Hindi na ako manghihinayang na gamitin ang mga ito. Li Shia. Di ba't minaliit mo ang kapangyarihan ko at sinabi mong walang kwenta? Maghintay ka lang. Dadarating ang araw na luluhod kayo sa harapan ko. Para magmakaawang bigyan ko kayo kahit isang subo lang ng pagkain. Sa sumunod na 3 araw, ikinulong ko ang sarili ko sa bodega at hindi na ako lumabas. Yung mga bundok ng basyong pakete sa bodega, lahat yun ay naging perpektong materyales para sa akin. Chips, biskwit, tsokolate, lahat ng pwedeng makabusog. Ni-refresh ko lahat hanggang sa makapuno ako ng ilang malalaking kahon. Mga iba't ibang inumin at mineral water. Halos mapuno ko na ang kalahati ng isang sulok. At ang pinakamahalaga sa lahat, nakakita ako ng isang basyong tangke ng gas. Isinama ko pa ang isang portable na cassette stove na nahanap ko sa convenience store. Sa wakas, makakakain na rin ako ng mainit. Pagkatapos kong isarang mabuti ang lahat ng bintana sa bodega, nagpakulo ako ng isang kalderong tubig. Pinunit ko ang 3 pakete ng pampalasa. At dahan-daang inilagay ang noodles sa kaldero. Nang malanghap ko ang amoy na matagal ko nang hindi naamoy, hindi ko na napigil ang maiyak. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha, panay naman ang lamon ko. Mula nang magsimula ang katapusan ng mundo. Ito na ang pinakabusog at pinakapanatag na kain ko. Nang mabusog ako, unti-unting lumino ang isip ko. Hindi pwedeng habang buhay na lang akong magtago rito. Hindi magtatagal, itong convenience store ay maaaring wasakin ng mga zombie. O di kaya'y matagpuan ng ibang mga survivor. Kailangan kong humanap ng mas matibay at mas ligtas na matutuluyan. At saka, kailangan ko ring makakuha ng mga armas.
Kung pagkain at tubig lang ang meron ako, para lang akong tupang naghihintay na katayin sa mundong ito. Lahat ng supply na kaya kong dalhin. Isiniksik ko sa 2 dambuhalang hiking bag. Pagkatapos, bahagya ko lang binuksan ang pinto, at sumilip para obserbahan ang sitwasyon sa labas. Sa kalye, may ilang zombie na pagala-gala lang. Huminga ako ng malalim, at hinigpitan ang hawak sa fruit knife na ibinalik ko sa dati nitong talas. Na parang bago. Oras na para umalis. Medyo nakakakaba pero naging maayos naman ang pag-alis ko sa convenience store. Dumaan ako sa mga pasikot-sikot na eskinita, para maiwasan ang karamihan sa mga zombie. Paminsan-minsan, may nakakasalubong akong nag-iisa. Dadampat ako ng isang lata ng coke na bagong-bago, at ibabato ng buong lakas. Habang natutuliro ito, mabilis ko namang susundan ng saksak gamit ang fruit knife, at tatapusin ko na agad. Ang destinasyon ko ay ang Blue Bay Subdivision sa kanlurang bahagi ng syudad. Kilala iyon bilang isang mamahaling residential area sa syudad na ito. Kumpleto ang security system doon, at ang mga pader ay matataas at makakapal. Sa simula ng apocalypse, dapat kayanin itong tumagal ng sandali. Pero ang mas importante, naroon ang bahay ng mga magulang ko. Noong araw na nagsimula ang apocalypse, nasa eskwelahan pa ako noon, at ganoon na lang kami nawalan ng komunikasyon. Ang mahanap sila, ang tanging hangarin ko na lang ngayon. Pero ang daan papuntang Blue Bay Subdivision ay mas mahirap pa sa inaakala ko. Halos paralisado na ang buong syudad. Ang mga abandonadong sasakyan ay bumabara sa bawat pangunahing kalsada. Sa daan, napakarami kong nakitang trahedya. Para lang makakuha ng kaunting supply, umaabot sa patayan ang mga awayan. Noong mga sandaling iyon, doon ko lang talaga naintindihan ang pagtatraidor ni Li Xia, na siguro sa mundong ito na sobrang lupit at puno ng kadiliman, ay isa lang maliit at hindi gaanong mahalagang pangyayari. Dito, matagal nang wasak na wasak ang pagkatao. Nang dapit hapon sa 2nd araw, nakarating din ako sa wakas sa labas ng Blue Bay Subdivision. Ang mataas na bakal na gate ay saradong-sarado. Sa ibabaw ng pader, may mga anino ng taong nagpapatrolya at nagbabantay. Gaya ng inaasahan, naging base na ito ng mga survivor. Nagtago ako sa malayo at nagmasid ng matagal. Kung gusto mong makapasok sa subdivision, kailangan mo munang malampasan ang kanilang inspection. Kaya inayos ko muna ulit ang backpack ko. Ang karamihan sa mga gamit, isiniksik ko sa isang tagong imburnal para itago. Nag-iwan lang ako ng 2 bote ng tubig at isang balot ng biskwit sa katawan ko, para magmukhang isang ordinaryong refugee. Saka ako naglakad papunta sa gate. Tigil. Sino yan? Biglang may sumigaw ng malakas mula sa itaas ng pader. Agad kong itinaas ang 2 kamay ko. Tumingala ako, at ipinakita ang mukha kong marumi at puno ng alikabok. Taga rito po ako. Ako po si Lin Chi. Nakatira po ako sa Building 17. Building 17, Lin Chi, Model. Akis uri. Sandaling nanahimik ang tao sa itaas. Tila nagbe-verify ng impormasyon gamit ang isang walkie-talkie. Hindi nagtagal, bahagyang bumukas ang bakal na gate. Isang lalaking may bitbit na tubo. Natensyon ado ang itsura ang lumabas. ID mo. Maikli niyang sabi. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang matagal ko nang inihandang ID at iniabot sa kanya. Tiningnan niya ito at ikinumpara sa mukha ko. At sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Ikaw lang mag-isa. Nasaan ang mga gamit mo? Nang marinig iyon, napayuko ako. May tamang halo ng paghikbi at takot sa aking boses. Naaga lahat sa daan. Ito na lang ang natira kong pagkain. Kumunat ang noo ng lalaki. Halatang nag-aalinlangan pa rin siya. Pero dahil sa payat kong katawan, at sa kaawa-awa kong itsura, sa huli ay nawala na rin ang kanyang pag-iingat. Pumasok ka na. Tandaan mo ang mga patakaran sa komunidad. Lahat ng bagong dating ay kailangang ibigay ang kalahati ng kanilang mga gamit. Para sa pangkalahatang pamamahagi, biglang kumabog ang dibdib ko. Buti na lang at mayroon na akong nakahandang plano. Agad akong masunuryang tumango. Niabot ko ang isang bote ng tubig at kalahating pakete ng biskwit. Kinuha ng lalaki ang mga gamit. May bahid ng paghamak na dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit iwinagayway pa rin niya ang kanyang kamay. At pinapasok na niya ako. Pagkapasok ko sa komunidad, medyo nakahinga ako ng maluwag sa aking nakita. Bagamat tensyonado pa rin ang kapaligiran. At least, halatang may mga patakaran. May kaayusan, may mga taong nagpapatrolya. May mga abala sa pagpapatibay ng mga depensa. Ang mga babae at bata ay magkakasamang inilagay sa clubhouse ng komunidad. Ang lugar na ito ay parang isang liblib na isla sa gitna ng katapusan ng mundo. Pansamantalang nahiwalay sa madyugo at magulong sitwasyon sa labas. Sabi sa akin ng Allen na namamahala sa pagpaparehistro. Si Kuya Tiger na ang namamahala ngayon sa komunidad. Dati siyang property manager dito. Pagkatapos ng apocalypse, nagising ang Earth-type ability niya. Bumuo siya ng guard team at pinrotektahan niya ang lahat.
Lahat ng mga nakatira dito, araw-araw, base sa contribution nila. Nakakatanggap sila ng isang rasyon ng pagkain. Kung gusto mong makakuha pa ng pagkain, kailangan mong magtrabaho sa patrol team o sa logistics group para kumita ng points. Nagdahilan akong masyadong mahina ang katawan ko. Kaya sa ngayon, hindi pa ako nagre-report sa kahit anong team. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ko muna sina mama at papa. Pero habang balisa ang puso ko, at tumatakbo ako pa uwi, ang bumungad sa akin, ay ang security door naming wasak dahil sa pilit na pagbukas. Pati ang loob ng bahay, parang pinasok ng magnanakaw sa sobrang gulo. Noong sandaling yun, parang gumuho ang mundo ko. Agad akong pumasok, ma, pa. Pero ang sumagot lang sa akin ay isang nakakabinging katahimikan. May manipis na alikabok sa coffee table sa sala. Ibig sabihin, ilang araw na silang wala rito. May mga bakas nga ng pagpupumiglas at pagkakaladkad sa sahig. Pero ang nakapagtataka, walang ni isang patak ng dugo. Siguro, ito na ang swerte sa gitna ng kamalasan. Napalumpasay na lang ako sa sahig. Isang pagkalito at takot na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang biglang lumamon sa buong pagkatao ko. Hindi ko na alam kung saan ko pa sila hahanapin. Noong mga oras na nawawala ako sa sarili, bigla akong may narinig na mga yabag sa labas ng pinto. Kasunod noon, isang boses na mayabang at parang nangaasar ang narinig ko. Uy, may nakatakas pa pala ritong isda. Bigla akong napatingala, nakita ko ang dalawang lalaking nakaharang sa pinto. Kalbo yung nangunguna sa kanila. At tinititigan niya ako na may masamang balak. Kilala ko siya. Siya si Scorpion, isa sa mga tauhan ni Kuya Bao. Dinilaan ni Scorpion ang mga labi niya. Tumingin siya sa akin na parang isa akong isdang nasa sangkalan. Ang ulo ng pamilya ninyo, noong nakaraang araw, ay may malaking utang na contribution point sa amo naming si Kuya Bao. Kaya pinalayas na sila, nanlaki ang mga mata ko. Sa amin na ang bahay na to ngayon. Anong ginawa nyo sa mga magulang ko? Pinalayas lang namin. Sa mundong to, ganito talaga ang sinasapit ng mga walang silbi. Pero mukhang may ibubuga ka. Kung gusto mong manatili rito para maging utusan namin, pwede naming pag-isipang hayaan kang kumain dito. Masyado pa pala akong naging inosente. Akala ko, ligtas na kanlungan na to. Dun pala, malakas lang din ang nabubuhay dito. Habang pinapanood ko silang papalapit ng papalapit, dahan-dahan kong inabot ang side pocket ng backpack ko. Nandoon ang isang bagong-bagong fruit knife. Pero noong handa na akong lumaban ng patayan, isang malamig na boses ng babae ang narinig mula sa pinto. Tigil. Nang makita ni Scorpion kung sino ang dumating, biglang nanigas ang ngiti sa mukha niya. Napalitan ito ng isang mapanuyong ekspresyon. Ang babae sa may pinto ay nakasuot ng itim na combat suit. May hawak siyang isang katana. May mga bakas pa ng tuyong dugo sa talam nito. Kasunod niya ang ilang miyembro na mukhang mga bihasang mandirigma rin. Kilala ko siya. Siya si Shen Yan, ang kapitan ng Sharp Blade, ang pinakamalakas na combat squad sa guard team. Sabi-sabi, mayroon daw siyang pambihirang metal type na abilidad. Hindi masukat ang lakas niya. Siya ang pinaka-inaasahang sandata ni Brother Leopard. Hindi pinansin ni Shen Yan si Scorpion. Sa akin siya tumingin. Anong nangyayari dito? Para akong nabigyan ng pag-asa. Gusto nila akong apihin. Kapitan Shen, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Ang mga magulang niya ang may utang na contribution points. Kukunin lang namin ang bahay. Kailangan ba ng 2 tao para lang kumuha ng bahay? At kailangan pa talagang harangan ng pinto. Hindi malakas ang boses niya. Pero ramdam mo ang bigat at autoridad sa bawat salita. Liz. Para namang nabunutan ng tinik si Scorpion. Kinaladkad ang kasama niya at kumari pa ng takbo sa takot. Nang matapos ang gulo, biglang nanlambot ang katawan ko. Muntik na akong matamba. Sa susunod, layuan mo ang mga taong yun. Pagkasabi niya noon, parang ayaw na niyang makialam pa. Tumalikod siya at akmang aalis na. Agad ko siyang pinigilan. Kapitan Shen, alam niyo po ba kung saan itinaboy ang mga magulang ko? Ang pangalan po nila ay Lin Jiangwoo at Wang Xiumei. Medyo pamilyar nga sila. Itinaboy ni Kuya Bao ang lahat ng walang espesyal na kakayahan at hindi kayang gumawa ng mabibigat na trabaho, yung mga matatanda, mahihina, at may sakit. Doon sa abandonadong pabrika sa labas ng North Gate ng komunidad. Ang ganda pakinggan, di ba? Hayaan daw silang mabuhay o mamatay ng kusa. Sa abandonadong pub, walang pagkain sa ganoong lugar. Walang proteksyon. Anong pinagkaiba noon sa paghihintay na lang ng kamatayan? Pagkaalis ni Shen Yan, agad kong isinara ang pinto. Kailangan kong pumunta sa pabrika sa North Gate. Kailangan kong mahanap sina mama at papa. Pero sa ngayon, kailangan ko ng lakas. Kumuha ako ng isang chocolate bar sa backpack ko. Isinubo ko agad ito at nilunok, para manumbalik ang lakas ko. Tapos, napatingin ako sa tubong bakal na iniwan ni Scorpion sa sahig. Puro kalawang ito, at medyo baluktot pa. Ipinatong ko rito ang kamay ko. Refresh.
At agad, isang bagong-bago at makintab na tubong bakal ang lumitaw sa aking kamay. Hindi pa ito sapat, tumakbo ako papunta sa kusina. At nahanap ko ang dating koleksyon ni Papa, na isang outdoor survival toolkit. Mayroon itong isang multi-purpose na pala, isang survival axe, at saka isang dagger. Lahat yun ay mapupurol na dahil matagal nang hindi nagagamit. Refresh, 3 malamig at matatalim na sandata. Agad na nanambalik ang kanilang pinakamatatalim na anyo, tulad noong una silang lumabas. Pagsapit ng gabi, sinamantala ko ang pagitan sa pagpapalit pwesto ng patrol team. Dahan-dahan akong pumuslit papunta sa north gate ng subdivision. Mas liblib dito kumpara sa main gate. 2 gwardya lang ang nagbabantay habang humihikab. Hindi ko sila ginambala. Sa halip, nakahanap ako ng isang blind spot sa CCTV. Gamit ang bagong lubid na nakuha ko, madali kong naakyat ang pader na mahigit 3 metro ang taas. Sa labas ng pader ay isang abandonadong lupa. Sa di kalayuan, natatanaw ko ang isang pabrika. Tila isa itong tahimik na dambuhalang gawa sa bakal. May mabahong amoy na nanunuot sa hangin. Paminsan-minsan, nakakarinig pa rin ako ng mga ungol ng zombie. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa tubo. Yumukod ako, at mabilis na gumalaw ng palihim patungo sa pabrika. Ngunit habang papalapit ako sa pabrika, padami ng padami ang mga zombie. Nagtago ako sa likod ng isang sirang pader. Nakita ko ang hindi bababa sa 10 zombie na nagkukumpulan sa gate ng pabrika. Tila naakit sila ng kung anong ingay. At galit na kinakalampag ang nakasaradong bakal na gate ng pabrika. Habang sa loob ng bakal na gate ay may mahinang iyakan at sigawan na maririnig. Nasa loob sina Mama at Papa. Halos mabaliw ako sa pag-aalala. Pero sinasabi ng isip ko na hindi ko dapat pilitin. Pinagmasdan ko ang paligid. Natuklasan ko na may isang hilera ng matataas na bintana sa gilid ng pabrika. Mga 4 na metro ang taas mula sa lupa. Baka pwede akong pumasok doon. Nang makapagdesisyon na ako, nagsimula na akong kumilos. Dumampot ako ng isang bato. At ibinato ito ng buong lakas sa isang abandonadong sasakyan sa di kalayuan. Tumama ang bato sa bintana ng sasakyan. At gumawa ng isang malutong na ingay. Naakit nga ang mga zombie sa may gate. Mabagal silang lumingon at naglakad patungo sa pinanggalingan ng ingay. Sinamantala ko ang pagkakataong ito. Mabilis akong tumakbo papunta sa ilalim ng pader ng pabrika. Kinuha ko ang lubid mula sa aking backpack, na may nakatali na isang climbing pick sa isang dulo. Buong lakas kong inihagis, at kumapit ng mahigpit ang climbing axe sa gilid ng bintana. Huminga ako ng malalim. Mabilis akong umakyat gamit ang lubid. Dali-dali akong pumasok sa bintana, at lumundag papasok sa pabrika. Isa itong napakalaking pagawaan, puno ng mga kinakalawang na makina at nagkalat na pyesa. Ilang sinag lang ng buwan ang tumatagos mula sa sirang bubong. Sa kabilang dulo ng pagawaan, may narinig akong pigil na mga iyak at pag-aaway. Sinundan ko ang tunog at dahan-daang lumapit. Sa isang sulok na pinalilibutan ng mga lumang makina, nakita ko ang ilang dosenang survivor. Karamihan sa kanila ay matatanda at mga bata. Agad kong nakita ang mga magulang ko sa gitna ng mga tao. Nakasiksik sila sa isang sulok. Si Mama, yakap-yakap ang mga tuhod niya habang tahimik na umiiyak. Si Papa naman, mahigpit siyang niyayakap, at walang tigil sa pag-alo sa kanya. Agad na namula ang mga mata ko. Nabasag ang boses ko nang sumigaw ako. Ma, Pa, nagulat ang lahat sa boses ko. Sabay-sabay silang napatingin sa akin. Maging sina Mama at Papa ay biglang napatingala, noong sandaling makita nila ako. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay mula sa pagkagulat, hanggang sa mauwi sa matinding tuwa. Sumigaw si Mama, at halos madapad na pa sa pagtakbo papalapit sa akin. Kaming 3, sa gitna ng mundong ito na walang pag-asa, ay mahigpit na nagyakapan. Pero hindi nagtagal, isang boses na hindi kaaya-aya, ang sumire sa madamdaming eksenang iyon. Hoy, saan ka naman sumulpot? Isang lalaking may peklat sa mukha ang tumayo. Kasunod niya ang ilang mga binatang matitipuno ang katawan. Halatang siya ang leader dito. Nakatitig siya sa malaking backpack sa likod ko. Kitang-kita ang pag-iimbot sa mga mata niya. Bilib ako sa'yo, bata. Nakarating ka ritong mag-isa. Ano bang laman niyang bag mo? Ilabas mo yan para makita ng lahat. Nasa likod ko ang mga magulang ko, pinoprotektahan ko sila. Tinitigan ko siya ng malamig. Akin to. HMP, pag-aari mo. Walang nagmamay-ari ng kahit ano rito, maliban sakin. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, ibigay mo na yang bag. Kung hindi, iwinasiwas niya ang hawak niyang itak. Malinaw na malinaw ang pagbabanta niya. Nang makita yun ni Papa, agad niya akong hinayla sa likod niya. Habang pilit na mumingiti sa lalaking may peklat. Boss, pagpasensyahan niyo na po itong anak ko. Kaunting pagkain lang po ang laman ng bag niya. Ibibigay na po namin lahat sa inyo. Huwag niyo na po siyang saktan. Huli na ang lahat. Ngayon, hindi lang ang bag niya ang kukunin ko.
Pati ang buhay niya. Pagkasabi niya noon, agad akong sinunggaban ng lalaking may peklat. Kumislap ang panganib sa aking mga mata. Hindi ako umatras, gumanti ako ng atake. Ang tubo sa kamay ko. Mula sa isang hindi inaasahang anggulo, buong lakas kong ipinalo sa kanyang pulsuhan. Ang pulsuhan ng lalaking may peklat ay bumaluktot sa isang kakatuwang anggulo. Gulat na gulat ang lahat. Walang sino man ang nag-akalang itong mukhang sakiting bata ay maglalakas loob na lumaban. Namimilipit sa sakit ang lalaking may peklat at pinagpapawisan ng husto. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Sugod, hulihin niyo yan. Titiyakin kong pagsisisihan niya to. Nang matauhan ang mga kasama niya, agad silang sumigaw at sumugod sa akin. Inihagis ko ang backpack sa mga magulang ko. At itinaas ko ang tubo para harangin ang mga atake. Isang gonang hamampes ng pamalong kahoy sa direksyon ko. Umiwas ako patagilid. At sa isang mabilis na galaw ng aking kamay, tumama ang kabilang dulo ng tubo sa kanyang maselang parte. Bigla siyang napasigaw sa sakit. At bumagsak sa lupa habang nakayuko. Wala akong mga hindi kailangang galaw. Bawat atake ay para lang sa mga mahihinang kasukasuan. Para lang protektahan ang sarili ko. Ang mas lalong ikinatakot nila ay ang lakas ko na tila walang katapusan. Matapos kong patumbahin ang 2 tao ng sunod-sunod. Natakot na ang mga natitirang siga. Nanginginig sila at hindi na nang ahas pang lumapit. Hawak-hawak ni Scarface ang nabali niyang pulso. Tumingin siya sa akin ng may halong gulat at galit. Sino ka ba talaga? Isa ka ring may kapangyarihan. Hindi ko siya sinagot, tinitigan ko lang siya ng malamig. Ang lahat ng hirap at paakit na dinanas ko sa mga nakalipas na buwan ng apocalypse ay naging isang nag-aalab na puot sa sandaling ito. Alis. O mamatay. Ang bagsik ko ay nagpatigil sa lahat. Pabago-bago ang tingin ni Scarface. Hindi niya inasahan na makakabangga siya ng pader. Ngunit habang nagkakatitigan ang 2 panig, biglang kumalabog ng malakas ang bakal na pinto ng pabrika. Sinundan pa ito ng pangalawa at pangatlong beses. Nagsimula ng banggay ng mga zombie sa labas ang pinto. Anong nangyayari? Bakit biglang nagwawala ang mga zombie? Wala nang pakialam si Scarface.